Mapagpalang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Muli po ay welcome sa ating Sunday online worship service para sa araw nito na August 17. At syempre maraming salamat muli sa inyo mga kapatid sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagdalo, pakikinig sa ating ginagawang pamamahayag ng salita ng Diyos dito sa social media. Maraming salamat din mga kapatid sa mga pagtulong ninyo. Napakalaking tulong ang itinutulong ng mga kapatid dito upang ang gawain ito ay makapagpatuloy. Sapagkat medyo mahirap din ituloy-tuloy itong gawain ito. No? Magmula nung nagkaroon ng pandemic, hanggang ngayon, may tumatakbo na tayo sa ika-6 na taon na natin, abay hindi tayo tumitigil. Dahil sa tulong na rin ng Panginoon na kanyang ginagamit ng mga kapatid upang masustain ang gawain ito sa mahabang panahon. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sa mga kapatid natin na tumutulong sa pamamagitan ng pag-share ng ating mga gawain dito, pag-share, yung sinishare natin ito sa ating mga friends sa Facebook, ay malaking bagay ho yan mga kapatid. Yan ang tulong na kahit wala kang gagastusin yan. Pipindot ka lang makapag-share ka na sa maraming tao tungkol sa salita ng Diyos. Sana lahat tayo nagsishare mga kapatid. Huwag po tayo mahihiya na malaman ng mga kaibigan natin na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag tayo matakot na ma-out of place tayo. Kung ma-out of place man tayo, so be it. Okay lang. Ang importante, hindi natin alam, baka kasi share natin, meron tayong mailigtas na mga kaluluwang hindi pa nananampalataya, tubuan ng pananampalataya. So, share lang po natin ito mga kapatid. Huwag kayong mahiya. At nawa, pagpalain tayo ng Panginoon sa ating pagdalo ngayon. At ang paksa po natin ay may pamagat na huwag magpalinlang sa kayabangan. Isang panawagan ito sa tunay na paglilingkod. Ang mga version ng Biblia natin gagamitin ay ang Bagong Biblia at New King James Version. Ang paksa natin mga kapatid ay ito na po ang pinaka-lesson number 10. Nakaka-lesson number 10 na tayo, no? Pero ika-4 na kapitulo pa lang tayo. Ika-4 na kapitulo pa lang tayo. Dito ang coverage natin ay yung huling mga talata ng kapitulo 4. So dito po matatapos ang chapter 4. At dito rin matatapos yung pagtalakay ni Pablo na paulit-ulit niyang itinutuwid sa mga taga-Korinto, mula pa ng chapter 1, no? Talagang paulit-ulit na itinutuwid ni Pablo ang issue tungkol sa pagkakabahabahagi sa iglesia. Yung pagkakampi-kampi nila, di ba? At dito sa chapter 4, tinatapos na ni Pablo ang bahaging ito ng kanyang sulat na nakatuon sa paksang yon. Yung mga susunod na kapitulo, mga kapatid, maraming issue pa yan. Iba't ibang issue na ang kanyang tatalakahin, tulad ng imoralidad, paglilitis sa mga hukuman, yung tungkol sa mga pagkain, mga paniniwala tungkol sa mga pagkain. At medyo babanggit siya ulit ng kaunti tungkol sa pagkakabahabagi pagdating ng chapter 12 kapag tinalakay na niya yung tungkol sa hapunan ng Panginoon. So maraming paksa rito. Yung speaking in tongues, diniscuss din dito, propesya, marami mga kapatid tungkol sa pagkabuhay na maguli. So, magaganda mga issue rito sa Korinto. At yun napapanahon hanggang sa panahon natin ngayon. Ngayon, mga kapatid, nakita natin na mahalaga yung naging paksa niya sa pagkakabahagi. Sapagkat kung susuriin natin, dinedicate niya yung 4 na kapitulo. 4 na kapitulo para dyan lang sa topic na yan. So, napaka-importante niya, mga kapatid. Mahalagang maunawaan natin, makaiwas tayo sa loob ng mga local churches na magkaroon ng pagkakabahabagi, sapagkat ito'y isa sa pinakamalubhang suliranin ng isang local church kapag ito'y pinabayaan. Parang lason yan na unti-unting pumapatay sa kalusugan ng kapatiran. Dapat hindi tayo magkaroon ng division sa loob ng mga local church natin. Maaaring magsimula ito sa simpleng pagmamataas, pagyayabang, pero kung hindi tutugunan yan, hahantong yan sa pagkawasak ng pagkakaisa at patotoo ng buong church. Kaya dito mga kapatid, sa uling bahagi ng Kapitulo 4,
sa 6 hanggang 21, ipinapakita ni Pablo kung paano haharapin naman ang kayabangan. Na itong kayabangan, mga kapatid, ito yung ugat ng pagkakabahabahagi. At paano ba nagkakaroon ng pagmamalaki ang isa't isa? Ngayon, titingnan po natin yan. Ang ating aralin, mga kapatid, ay hatiin natin sa 4 na bahagi. Ayon sa pagkakasunod-sunod ng ating mga main verses sa 4, 6 hanggang 21. Ang unang bahagi ay tungkol sa huwag lumampas sa nakasulat. Sumunod ay ang halimbawa ng tunay na lingkod. At ang huli, mga kapatid, yung pag-ibig na may disiplina. Umpisahan na po natin, mga kapatid, ang pagtalakay sa unang talata. Alamin natin to pararala by pararala para mapiga natin ang gusto, mga kapatid. Sabi nito, mga kapatid, ang mga bagay na ito ay ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apolos para sa inyo. Para sa kanila, ng mga taga-Korinto, ginamit ni Apostol Pablo yung tinutukoy niya rito ang mga bagay na ito. In-apply niya mismo kay Apolos yan at sa kanya mismo. Ano ba yung mga bagay na ito na binabanggit ni Apostol Pablo rito? At siyempre, ibig sabihin, yung mga bagay na nabanggit niya noong nakaraan. Yung mga bagay na ito, yan yung mga prinsipyong binanggit niya, hindi lang doon sa immediate na nakaraan na tinalakay natin ng last week, yung 4-5, kundi magmula pa sa Kapitulo 3, tinalakay niya mga prinsipyo, mga dapat na maging pagtingin natin sa mga lingkod ng Diyos at tungkol yan sa pagkakabahabahagi nga. Kung babalikan natin ang daloy ng konteksto, tungkol sa mga bagay na ito na sinasabi ni Pablo, para review lang, huwag natin makalimutan. Total, ito na yung huling irit ni Pablo dito sa Korinto tungkol sa pagkakabahabahagi. Reviewin natin, mga kapatid. Mula unang Korinto 3:5 hanggang 9. Sa chapter 3 pa lang. Chapter 4 na tayo, no? Sa chapter 3, verse 5 hanggang 9, tinalakay natin dahil ipinakita ni Pablo roon na sila ni Apolos ay kapwa lingkod lamang na ginamit ng Diyos. Ibig sabihin, mga lingkod lang sila, hindi sila dapat pag-awayin o gawing batayan ng pagkakampi-kampi. Doon niya nasabi, di ba, yung ako ang nagtanim, si Apolos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang nagpapalago. Ang mahalaga ron ang Diyos. Kahit si Pablo nagtanim, siya nagpasimula doon sa Korinto. Umalis siya, sumunod si Apollo, siya yung nag-aalaga, nagdidilig. Pero ang Diyos ang nagpapalago. Ibig sabihin, yung nagtanim at yung nadilig, wala namang magagawa yan pag hindi pinalago ng Diyos yan. Di ba? So, kaya wag sila magkakampi-kampi, wag nilang titingalain masyado yung kanilang mga leader. Nagaya nila Pablo at saka si Apollos. Yung mensahe dyan eh. At dito, na-discuss din ni Apostol Pablo sa Corinto 3:5 hanggang 15, ginamit ni Pablo yung larawan ng pagtatayo ng gusali. Di ba? Diyan yung may nabanggit na cornerstone upang ipakita na bawat lingkod na nagtatrabaho sa ibabaw ng pondasyong si Kristo lamang. Si Kristo ang pondasyon ng church. Si Kristo ang pondasyon ng ating pananampalataya. Ano man ang ginagawa natin sa church, tinatayo natin yan sa ibabaw ng pondasyon. Yung tunay na halaga rito, yung gawa natin ay sinusuri yan ng Diyos. At dadating ang araw ng paghuhukom na huhukuman ng Diyos ang lahat ng ginawa natin. At yun ay dapat ginagawa natin, tinatayo lamang natin sa isang pundasyon, si Kristo. Ibig sabihin, lahat tayo dapat nagkakaisa sa ganon. Hindi tayo dapat magkaroon ng pagkakabahabahagi. At dito sa unang Korinto 3:16 hanggang 23, natalakay natin dito, kung matatandaan ninyo, pinapaalalahanan niya na ang church, bilang local church at yung kabuuan, pero siyempre ang kaso nito sa local church ng Korinto, templo ng Diyos yan. Alam natin na sa chapter 6, i-discuss yun, no? Na individually, templo tayo ng Diyos. Pero bukod sa individually, templo tayo ng Holy Spirit, ay bilang local church, templo rin tayo ng Diyos. No? At ang lahat ng pag-aari yan ng Diyos. Hindi ng sino man leader. Kaya huwag tayong magtatalo-talo tungkol sa mga leader sapagkat hindi sila may-ari sa atin. Walang dapat magbalaki sa tao sapagkat lahat ay sa Diyos. At si Kristo ang pinagmumulan ng lahat ng mga bagay sa church. At nadaanan din, mga kapatid, noong last week, yung huling-huli, doon sa 4:1 hanggang 5, pinaliwanag na dapat silang tingnan yung mga apostol.
at yung mga leader bilang mga lingkod, servant, at katiwala, ano ba yung katiwala? Steward ng mga hiwaga ng Diyos. Hindi bilang mga pinunong nasa mataas na kalagayan. So ayaw ni Pablo na titingilain ng mga mananampalataya, yung mga leader, na nakalulungkot niyan sa panahon natin ngayon. Talagang tinitingala yung mga leader. Kulang na lang sambahin na ibang mga tao. At may mga sekta pa na talaga sinamba na yung mga leader nila. So, yun po mga kapatid, no? So, yun yung sinasabi ni Pablo rito na mga kapatid, ang mga bagay na ito, yung mga bagay na yun na tinalakay niya, ginamit kong halimbawa sa aking sarili at kay Apollos para sa inyo. Talagang ginamit kong halimbawa. I have figuratively transferred. Ibig sabihin talagang isinalin niya yun sa buhay nila ni Apollos at ni Pablo. Alang-alang sa mga taga-Korinto para magsilbing halimbawa, personal na halimbawa. O bakit ba ginawa ni Apostol Pablo yan? Upang sa pamamagitan namin ay matuto kayo na huwag lumampas sa mga bagay na nakasulat. So, yun ang nais ni Pablo, na ang mga Kristiyano huwag lalampas sa mga bagay na nakasulat. Ibig sabihin, kung ano yung nakasulat sa Biblia, kung ano yung nakasulat sa banal na kasulatan, huwag mong dadagdagan, huwag mo ring babawasan. Bakit? Upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. So, yun pala ang nagiging dahilan ng pagkakabahabahagi pag mayroong pagmamataas At kaya nagkakaroon ng pagmamataas dahil merong mga humihigit, lumalampas sa mga bagay na nasusulat, na nakasulat. Upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. Sa mga din, kapag lumalagpas ang iba, ang iba na lumalagpas sa mga bagay na nakasulat, magkakaroon ng pagtatalo, magkakaroon ng pagkakabahabagi, at may mga magmamataas. Yung iba magmamataas laban sa iba. So kapag lumampas tayo, nagdaragdag o nagbabawas, nagbubukas ito ng pinto sa pagmamataas at pagkakabahabagi at pagtatalo. Kaya alam niyo mga kapatid, hanggang sa panahon natin ngayon, bakit may mga pagtatalo? Mga pagtatalo, mga pagdidebate between Christians. Kasi may mga nagtuturo, may mga nagsasabi na wala naman sa Biblia. Binabawasan o kaya nadadagdagan sa Biblia. Kapag ikaw ay nagbitaw ng isang statement na wala sa Biblia at yan ay kinwestiyon, walang katapusang pagtatalo yan. Kaya maganda kung ano lang nakasulat. Yun lang ang ating pinaniniwalaan at ipinangangaral. Sa sumunod na talata, sabi pa ni Pablo, sapagkat sino ang nakakakita ng kaibahan mo? So dito, merong gustong ibangon si Pablo tungkol doon sa huli niyan sinabi. Nagsimula yung talata sa salitang sapagkat. May kaugnayan yan dito sa huli. Upang sino man sa inyo ay huwag magmataas laban sa iba. So tungkol sa pagmamayabang to. Kaugnayan ng pagmamayabang, ang sabi ni Pablo, sapagkat sino nakakakita ng kaiba mo? Ibig sabihin, yung tanong nito, rhetorical question to. Hindi siya humingi ng kasagutan, kundi nagbibigay lang siya ng diin. Hindi siya humingi ng impormasyon. Hinahamon lamang niya yung kanyang kausap. Parang sinasabi niya rito, sino ba talaga ang dahilan? Sino ba talaga ang dahilan kung bakit ikaw ay naiiba? O mas kakaiba ka sa iba? Kasi dito papasok yung yung topic niya na pagmamataas di ba? At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ibig sabihin, wala. Wala kang meron. Kasi rhetorical question to. Nandiyan na yung sagot At ano ang nasa iyo na hindi mo tinanggap? Ibig sabihin, wala. Lahat ng nasa atin ay tinanggap lamang natin. Lahat ng bagay, kaloob, talento, posisyon, karunungan, kakayahan, at maging ang buhay natin mismo. Pati ang yaman mo. Kaya nasa iyo yan, tinanggap mo lang yan, galing sa Diyos. So, ano yung sumunod? At kung tinanggap mo, bakit mo ipinagmamalaki na parang hindi mo tinanggap? O bakit ka nagyayabang? Bakit ka nagmamalaki? Na para bagang hindi mo tinanggap? Para bagang walang nagbigay sa iyo yan? Para bagang hindi mo kinikilala na sa Diyos lahat galing yan? Nakita niyo mga kapatid, itong talatang to, nagpapakita na dapat kilalanin natin bilang mga lingkod ng Diyos, bilang mga tao, na kung ano man meron tayo,
tinanggap lang natin sa Diyos yan. Kaloob lang yan. Kaya nga natalakay din ni Pablo noong last week, di ba? Na tayo mga lingkod, pinagkatiwalaan lang tayo. Hindi tayo ang may-ari. Kaya walang dahilan para magmalaki. At ang isa pang prinsipyo nga, huwag tayong lumagpas sa nakasulat. Para hindi magkaroon ng pagmamalaki. Kung ano lamang ang nakasulat sa banal na kasulatan. Ayun ang rule mga kapatid. Ang nakasulat sa banal na kasulatan, lahat yan ay galing sa Diyos. Kaya huwag tayo magmalaki. So huwag lumagpas sa nakasulat. So sumunod na bahagi ng liham ni Pablo rito sa topic natin ay ang halimbawa ng tunay na lingkod. Tingnan niyo itong talatang itong kakaiba biglang pumasok dito. Kayo ay mga busog na. Kayo ay mayayaman na. Kayo ay naging mga hari nang wala kami. Ibig ko sanang kayo ay maging hari upang kami rin ay maging haring kasama ninyo. So, itong talatang ito, di ba? Para baga kung babasahin mo yung unang 2 parirada, parang walang problema ata sa walang problema sa Korinto sapagkat sila'y mga busog na, sila'y mayayaman na, at naging mga hari na ng hindi kasama yung mga apostol. At sabi pa ni Pablo, gusto sana niya, yung pagiging hari ng mga taga-Korinto, maging hari nga talaga sila na kasama ang mga apostol. Pero mukhang hindi ganon. Alam nyo, yung talatang ito, kung hindi natin sasadigsigin, para bagang out of place yata itong talatang ito Pero kung titignan natin sa konteksto, mga kapatid, lumilitaw ang talatang ito. Ganon din ang komentaryo ng ibang mga Bible scholars dito. Nabasa natin sa mga karamihan ng mga commentators. Mga komentaryo nila sa talatang yan. Ito mga kapatid ay ginamit o gumamit si Apostol Pablo ng figure of speech na kung tawagin ay sarcasm. Sa Tagalog sarkasmo. Sarcasm. Ano ba yung sarcasm? Itong sarcasm mga kapatid nagagamit din natin araw-araw to. Maaaring hindi natin alam na sarcasm palang tawag dyan. Yung figure of speech ito yung paraan ng pagsasalita. Isang paraan ng pagsasalita na hindi naman direct and literal. Ano ba ibig sabihin ng sarcasm? Ito, sa simpleng Tagalog na paliwanag, ang sarkasmo o sarcasm ay isang paraan ng pagsasalita kung saan sinasabi mo ang kabaligtaran ng tunay mong ibig sabihin upang mang-asar, magpuna, o magbigay diin. Kadalasan may halong biro o panunukso, pero maaring masakit kung hindi tama ang pagkakagamit. Kadalasan naman yan hindi masakit pero minsan may mga gumagamit yan talagang maaasar ka. Maaasar ka, talagang iinisin ka. O halimbawa ng pangungusap mga kapatid, kung may taong tamad na halimbawa, may nakita kang tamad, sinabi mo sa kanya, tamad siya, obvious na tamad talaga, hindi siya kumikilos. Sasabi mo, aba, napakasipag mo naman talaga. Ang sipag-sipag mo Habang malinaw naman na siya hindi naman kumikilos. Sarkasmo ang tawag yan. Di ba? Ang sarkasmo, sinasabi mo, ang kabaligtaran ng totoo. Hindi para magsinungaling. Ito yan. Kay Pablo, ginamit niya yan, hindi para magsinungaling, kundi para idiin ang punto o ipakita ang kamalian ng isang ugali. Para bagang gumagamit siya ng biro pero may kasamang tusok ng katotohanan. Parang kinukurot ka. Pinuri nga niya, kailang may kurot tong puri na to, di ba? Na kayo yung mga busog. Doon dito pinapakita ni Pablo na, para bang napaka-espiritual at tagumpay na kayo. Para kayong mga hari. Pero ang totoo, sinasabi niya, hindi para purihin ang mga taga-Korinto, kundi para ipakita ang maling iniisip ng ilan sa mga taga-Korinto na sila ay mataas na sa kalagayang espiritual, samantalang malayo sila sa tunay na pamantayan ni Kristo. So, lumalabas kasi may mga mayayabang doon na kapatid, doon sa Korinto. Bunga ng pagkakabahabahagian. O kaya siguro dahil sa pagkakabahabagi, nagkaroon ng pagyayabang. O kaya dahil sa pagyayabang, nagkakaroon ng pagkakababagi. Pero lahat ng yan, pag umiral yan, ibig sabihin, meron lumalagpas sa mga bagay na nakasulat. So, kaya nagkakaroon ng mga pagtatalo-talo, problema, nagkakahati-hati, nagbubunga ngayon ng kayabangan yon. So, ginamit ni Pablo yung kabaligtaran ng realidad.
doon dito sa talatang yan. Kung iniisip ng mga taga-Korinto na sila'y nasa mataas, tingnan nyo ha, tingnan yung transition ni Pablo rito. Mula dyan, no? Iniisip ng mga taga-Korinto, lumalabas na gano'n ang iniisip nila, na sila'y mataas at matatag na kalagayan. Ipinapakita naman ni Pablo itong susunod, mga kapatid, yung contrast, yung matinding kabaligtaran nung kalagayan naman ng mga apostol. Dito mataas ang kalagayan ng mga taga-Korinto na hindi naman totoo. Spiritually, hindi. Yan lang ang tingin nila sa kanilang sarili. Pero kay Pablo, ito yung katotohanan na kalagayan ng mga apostol, mga leader nila sa harap ng sanlibutan. Sapagkat iniisip ko, tingnan nyo, no? Iniisip ko na kaming mga apostol ay ipinakita ng Diyos na kahuli-hulihan sa lahat, kagaya ng mga taong nahatulang mamatay, sapagkat kami ay naging panuorin ng sanlibutan ng mga anghel at ng mga tao. So ito yung kalagayan ng tunay na apostol. Kung titingnan natin dito mga kapatid, ito yung naranasan ng mga tunay na mga apostol noong unang siglo hanggang sa mamatay sila. Kinamatayan na nila yung ganyang kalagayan, na mababang kalagayan. Di katulad ng mga nakiklaim ng mga apostol ngayon. Alam nyo ba may maraming grupo ngayon, mga preacher, na kiniklaim na sila daw ay mga apostol, pero makikita mo yung buhay nila. Ang layo-layo sa buhay ng mga tunay na mga apostol ni Kristo. Ito yung buhay nila ng mga tunay na apostol ni Kristo. Na dito ginamit ni Pablo, no? Tingnan nyo, ginamit ni Pablo rito yung larawan ng isang bilanggo na nasa huling hanay ng parada ng isang Romanong pagtatanghal. Alam niyo yun, mga kapatid? Yung Roman Triumph, kung tawagin. Yung Roman Triumph ay isang seremonyang ginaganap sa Roma yan. Bilang pinakamataas na parangal yan sa isang general na nagwagi sa malaking digmaan kung saan siya ay nagmamarcha sa lungsod ng Roma. Merong parang parade, victory parade ng isang general. No, nagmamarcha, papasok sa gate ng Roma, kasama ang kanyang mga sundalo na nagwagi sa digmaan, kasama yung mga bihag at mga tropeyo bilang tanda ng tagumpay. At yan mga kapatid, sa ganyang parada ay mga huling ipinapakita ay karaniwan yung mga talunang sundalo, yung mga na-capture nila mga sundalo, at yung mga kriminal na hahatulan nila ng kamatayan. Sabi ni Pablo rito, sapagkat iniisip ko na kaming mga apostol ay ipinakita ng Diyos na kahuli-hulihan sa lahat. Sila yung huli sa pila na kagaya ng mga taong nahatulang mamatay. Ganun yan sa Roman parade. Ng victory parade nila, Roman Triumph ang tawag doon. Tapos sabi nila, sapagkat kami ay naging panuorin ng sanlibutan. Panuorin sila ng sanlibutan. Kumbaga nasa center stage sila, kaya lang sila yung kahuli-hulihan na alam ng mga tao na sila yung mga bibitahin. Di ba? Sila yung mga pinagtatawanan. Hindi lang ng mga tao, ng mga anghel at ng mga tao. Ibig sabihin, yung mga apostol, ganyan mga kapatid. Parang yan pati yung mga nasa spiritual na daigdig, mga spiritual world, mga anghel yan, mabuti man o masamang anghel yan. Talagang parang tinutuya, pinagtatawanan yung mga apostol at ng mga tao. So nakita niyo mga kapatid yung ilustrasyon ni Apostol Pablo rito. Yan yung kalagayan ng tunay na apostol. Ginamit ni Pablo yung larawan ng isang Romanong parada ng tagumpay, kung saan yung mga nasa huling hanay nga ay hatulan ng kamatayan. Sa ganitong paraan, inilagay sila ng Diyos ng mga apostol na pinakahuli, pinakamababa, ginawang panuorin ng lahat. So mahirap ang naging buhay nila Apostol Pablo. At susunod na talata pa, mga kapatid, titingnan nyo, meron pang isang sarcasm na naman dito na binabanggit si Apostol Pablo. Sarcasm, yung parang kabaligtaran. Kabaligtaran ng tunay na kalagayan. Sabi, kami mga hangal, alang-alang kay Kristo, mga hangal kami. Naging hangal sila sa mata ng sanlibutan, alang-alang kay Kristo.
Ngunit kayo marurunong kay Kristo. Yun yung tingin nila, marurunong sila kay Kristo. Kami ay mahihina, ngunit kayo malalakas. Kayo ay mararangal, ngunit kami ay walang karangalan. So muli may bahid ng sarcasm to upang ipakita ang kabaligtaran ng kanilang iniisip. Kasi lumalabas ngayon dito sa context, merong pagyayabang, may pagmamataas. Ang ilan dun sa mga Korinto, nagiging dahilan yun o nagiging cause ng pagkakabahabahagi. Nagkakagulo sila doon. Alam mo, ang kayabangan, mga kapatid, ay walang lugar sa loob ng church. Huwag mong titingnan ang sarili mo na ikaw ay magaling kaysa sa iba. Tingnan nyo, pang-aasar ni Pablo to. Dahil ang pang-aasar niya, mga kapatid, o maring hindi pang-aasar yan, parang iniinis niya. Ganon din, pang-aasar. Iniinis niya yung mga tinutulig siya. Pag tulig siya to, para ang purpose naman niya, mga kapatid, hindi para saktan lang yung mga mambabasa, kundi turuan sila, ituwid sila. Mamaya makikita niya mamaya sa bandang huli. Ito'y parang forma ng pagdidisiplina ni Apostol Pablo sa mga nagmamayabang ng mga kapatid doon sa Korinto. Yung mga nagkakabahabahagi. No? Yung susunod pa mga talata, ilalad ng Pablo yung sakripisyo. Ito yung tunay na kalagayan ng mga apostol pa na dinanas nila sa kanilang paglilingkod. At ito'y kabaligtaran talaga na nakikita natin ng mga leader ng mga malalaking churches. Tingnan nyo yung mga leader ng unang siglo, yung mga apostol, yung tunay na paglilingkod. Dito natin nakikita kung sino ang tunay na naglilingkod, sino man tunay na mga servants at katiwala ng Panginoon. Ito, yung mga apostol, tingnan yung naranasan nila Pablo. Unang Korinto 4:11, hanggang sa oras na ito ay nagugutom kami. Nauuhaw, mga hubad, binubugbog, at walang tahanan. O, di ba? Malayo-malayo yan sa mga prosperity teachers, prosperity gospel teachers, na magiginhawa ang kanilang mga buhay. Dahil nagpapayaman lang talaga sila. Kinukwartahan ang mga tao. Well, di ba? Ganun ang mga malalaking reliyon. Hindi naman lahat na, pero marami sa paligid natin na ginawang negosyo ng reliyon. Samantala itong mga apostol, nagugutom kami, nauuhaw. Hanggang sa mga oras na ito, hanggang sa mga oras na sinusulat ni Pablo yan. Nagugutom sila, nauuhaw, mga hubad, binubugbog at walang tahanan. At kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili namin mga kamay. Nagtatrabaho sila. Hindi sila 100% na umaasa sa kongregasyon. Bagamat nilalait, kami ay nagpapala. Bagamat inuusig, ay nagtitiis kami. So masipag at handang magbanat ng buto para hindi sila maging pabigat. So meron suporta, may financial support si Apostol Pablo galing sa church ng iba. Pero dito sa Corinto, may problema siya. Madadaanan natin yan, mga kapatid, sa future, dito sa sulat niya rin. Lalo na sa 2 Korinto. Na may mga sumusuporta sa kanya. Pero dito sa Corinto, hindi siya kumukuha ng suporta. Ng financial support, nagtatrabaho siya rin para hindi siya maging pabigat. So nakita nyo, no? Yan ang pastor. Higit pa sa pastor yan. Apostol yan, mga kapatid. Pero nagganap buhay. Bagamat hindi po masama na bigyan, didiscuss din ni Pablo yan dito sa 1 Korinto, na yung mga nangangaral ebanghelyo dapat sinusuportahan. Pero dito nagpakita ng halimbawa si Pablo. Bagamat siya tumatanggap ng suporta sa ibang mga lugar, pero dito sa Korinto hindi siya tumanggap. Dahil may problema sila eh. Problema nila, mga mayayabang. Parang ganun lumalabas eh, di ba? Kaya ito, parang nanunumbat si Pablo rito. At kami gumagawa sa pamamagitan ng sarili namin mga kamay, bagamat nilalait, kami ay nagpapala. So hindi sila gumaganti na masama kahit nilalait sila at inuusig. Sabi nga rito, bagamat inuusig ay nagtitiis kami. Patuloy sila nagtitiis. Sa gitna ng mga hirap, may pangaral lang ang ebanghelyo. Yan ay malinaw na kabaligtaran ng mindset ng mga tao. Hindi lang ng mga taga-Korinto hanggang sa panahon natin ngayon. Akala nila yung mga leader dapat mabuhay na hari. Tingnan yung mga leader, mga kapatid, mabuksan natin ang ating mga mata na yung mga malalaking religious leaders ay talagang namumuhay sa luxury na pamumuhay. Luxurious living. Sumunod na talata pa, kaugnay pa rin yan, tunay na paglilingkod. Bagamat mga sinisira ang puri, kami ay nakikiusap,
Kami naging tulad ng basura sa sanlibutan, dumi ng lahat ng mga bagay hanggang ngayon. So, yung talatang yan, pinapakita ni Pablo ang sukdulang kababaan at kahirapan ng kalagayan ng mga apostol sa paningin ng mundo. So, mga may hirap lang mga apostol, hindi sila nagbuhay-ari, no? Sinisiraan sila, nilalapastangan, pero may hinahon pa rin sila. Tinuturing na parang wala na silang halaga, basura raw, o dumi na dapat itapon, pero patuloy nila tinitiis yung ganitong kalagayan ayon o para sa Ebanghelyo. So yung mga kapatid, kabaligtaran ng imahe ng karangyaan at karangalan na maaaring iniisip ng ilan ng mga taga-Korinto at hanggang sa panahon natin ngayon tungkol sa pagiging servant ng Diyos. Kontrang-kontra yan, no? Sa prosperity gospel. So, yun po mga kapatid. Mga halimbawa yan, tunay na lingkod. Pinaliwanag ni Pablo yan. Kaya ang title natin, Huwag Magpalinlang sa Kayabangan. Panawagan sa tunay na paglilingkod to. Ito ang tunay na paglilingkod. Ngayon, mga kapatid, baka isipin natin ngayon na si Pablo galit na galit sa mga taga-Korinto. Inaasar niya, no? Hindi ganun, mga kapatid. Hindi naman asar na as in asar, na pang-asar. Meron siyang layunin. Number one, hindi siya natutuwa sa nangyayari sa mga taga-Korinto. At dahil doon, nagagalit siya pero hindi siya namumuhi, hindi siya napupuot. Mahal pa rin niya yung mga taga-Korinto. Mga kapatid pa rin ang turing niya. Ngayon naman, ilalabas niya ang tunay na dahilan dito. Dito sa mga huling talata, kung bakit niya isinulat ng lahat ng ito. Tingnan natin yung huling bahagi ng ating aralin dito. Pag-ibig na may disiplina. Yan ang reason, mga kapatid. Iniibig niya mga kapatid doon. Gusto niya magbago. Kaya dinidisiplina niya sa pamamagitan ng kanyang mabibigat na mga pananalita. Tingnan niya mga kapatid. No? Pag-ibig na may disiplina. Verse 14 hanggang sa matapos na tayo. Sabi rito, hindi ko isinusulat ang mga bagay na ito upang kayo'y hiyain. So hindi yan ang purpose niya. Kundi upang kayo ay paalalahanan tulad sa aking mga minamahal na anak. Nakita niyo, no, mga kapatid, no? Yung talatang ito ay pinapakita ni Apostol Pablo, yung mga matitinding salitang kanyang sinabi kanina, parang inaasar niya, iniinis niya, ay hindi para mapahiya ang mga taga-Korinto, kundi para magising sila sa katotohanan. Ginawain niya ito na may malasakit at pagmamahal. Gaya ng isang ama sa kanyang anak. Tingnan niyo yung susunod na, sabi niya, tulad sa aking mga minamahal, tinuturing niyang anak. Yung mga nandun sa Korinto. Para ituwid sila sa tamang landas ng kababaang loob at tapat na paglilingkod. Gusto ituro ni Pablo, ito ang paglilingkod. Kailangan ng kababaan. Kaya kung itutuloy natin, sabi, sapagkat bagamat nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, o marami kayong naging teacher, ay wala naman kayong maraming mga ama. O hindi naman marami ama nyo, sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Yung salitang ama rito, hindi katulad sa amang Diyos, ha? No? Kundi, yung salitang ama na ginamit ni Pablo rito, yung nagpapakita na may malalim siyang kaugnayan. Si Pablo sa mga taga-Korinto. Number one, si Pablo mismo ang nagpasimulang nagturo ng Ebanghelyo sa Korinto. Kaya't nararapat lang na pakinggan sila o pakinggan nila si Apostol Pablo. Dahil siya nagtatag ng church doon. Itinampok din ni Pablo ang kaibahan ng pagiging guro at ama rito sa pananampalataya. Marami nga naging teacher. Marami silang pwedeng naging guro after ni Apostol Pablo. Pero isa lang ang naging kasangkapan ng Diyos para magkaroon ng church doon. Yun ay si Apostol Pablo. Siya'y sinugo ni Jesus para magtatag ng mga churches sa mga hentil. So ginawa niya ito hindi sa kanyang sariling lakas, kundi kay Kristo Jesus. At sa pamamagitan ng Ebanghelyo, siya'y naging ama sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. Kaya sabi niya, sumunod, kaya tinihimo ko kayo na tumulad sa akin. Tularan ninyo ako, parang ganyan yan. Hindi naman dahil nagyayabang siya, kundi panawagan niya na sundan yung kanyang halimbawa
ng pamumuhay kay Kristo. Number 1, katulad yung sinasabi niya kanina, huwag hihigit sa mga bagay na nakasulat. At para patibayin ang panawagang ito, meron pa siyang sinabing aaksyonan niya. Ano yon? Magpapadala siya ng tao ron. Ang taong padadala niya ay isa sa pinakamalapit sa kanya. Sino yon? Si Timoteo. Sabi rito sa 4:17, dahil dito aking isinugo sa inyo si Timoteo na aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon, na siyang magpapaalala sa inyo ng aking mga daan na kay Kristo, gaya na itinuturo ko saan man dako sa bawat iglesia. So nakita nyo, no, yung talatang ito yung nagpapakita ng pagmamalasakit ni Apostol Pablo sa taga-Korinto sa pamamagitan na talagang pinadala pa niya si Timoteo. Layunin ito. Si Timoteo, close na close kay Pablo yan. Natuto kay Pablo yan. Talagang naging mentor niyan si Apostol Pablo na kanyang minamahal at tapat na anak sa pananampalataya. So ganun ka-close si Timoteo kay Pablo. Kung babasahin niyo yung sulat ni Pablo kay Timoteo, talagang nung malapit na mamatay si Pablo, talagang sinulatan niya si Timoteo. Layunin nito mga kapatid para ipaalala sa kanila kung bakit isinusugo si Timoteo ron, para ipaalala sa mga taga-Korinto yung mga katuruan ni Pablo na nakabatay kay Kristo. Para encouragement sa mga taga-Korinto yon. Pinapakita nito mga kapatid ang kahalagahan ng pagiging consistent sa doktrina at halimbawa ng buhay ministeryo. Consistent sa doktrina sapagkat kung ano yung itinuro niya sa iba't ibang mga dako sa bawat iglesia, yun din ang daladalang turo ni Timoteo na galing kay Pablo, natutunan niya kay Pablo. So, dito mga kapatid, ay tatanggap nito yung mga mapagkumbaba. Hindi matatanggap ng iba si Pablo. Alam niyo, talaga meron nagmamalaki labang kay Pablo nito. Tingnan niyo, sa sumunod na talata. Subalit, ito yung babala ni Pablo, hanggang sa matapos. No? Subalit, ang iba ay nagmamataas na parang hindi ako darating sa inyo. Nakita niyo, no? Nagmamayabang iba dahil niisip nila, si Pablo, 6 na taon na nakakalipas, hindi pa nagpupunta rito yan. Kaya hindi na makakarating dito yan. Parang ganyan, no? Ang tapang-tapang nila, sabi. Subalit ang iba ay nagmamataas na parang hindi na ako darating. Ngunit ako'y darating agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon. At aking aalamin, hindi ang salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. Medyo ultimatum to. Ultimatum to, mga kapatid. No? Kung titingnan, pag sinabi ultimatum, babala to. Na huwag kayo magkakamali pagdating ko dyan. Darating ako dyan kung loloobin ng Panginoon. Pero sa kasaysayan, mga kapatid, nakarating si Pablo riyan. Mababakas natin yan sa 2 Korinto. Later na lang yun, mga kapatid, pag dumating na tayo ron. Pero historically, nakarating siya riyan. Nakarating siya riyan na may kabagsikan. Pag tinignan natin doon sa 2 Korinto. Sabi niya rito, pagdating niya, darating agad sa inyo kung loloobin ng Panginoon at aking aalamin kung ang salita ng mga taong nagmamataas o hindi ang mga salita ng mga taong nagmamataas, kundi ang kapangyarihan. So may dala siya kapangyarihan, no? Makikita kung sino may tunay na kapangyarihan pagdating niya. Kung sino may tunay na authority. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi sa pananalita, kundi sa kapangyarihan. No? May dala-dala siyang kapangyarihan pagdating. Hindi na dinetali kung paano yan. Pero nakita natin dito na talagang ipinapakita yung authority ng apostol na si Apostol Pablo. Kaya sabi ni Pablo, actually ayaw naman niya exercise yung kapangyarihan na yan dahil ayaw niya may masasaktan. Sa uling talatan, sabi niya, anong ibig ninyo? Darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuhan? Pinamimili niya ang mga taga-Korinto. Siyempre, lumalabas dito, mas gusto ni Pablo, no, na dumating siya ron na may pag-ibig sa espiritu ng kaamuhan. Rhetorical question din to. Rhetorical. Ibig sabihin, nandiyan na rin ang sagot. Darating ba ako sa inyo na may pamalo o may pag-ibig sa espiritu ng kaamuhan? O, diyan nakikita natin ang intensyon ni Apostol Pablo
Huwag siyang pumunta sa Korinto, huwag siyang bumalik sa Korinto na may dalang pamalo, kundi ang dala niya ay may pag-ibig sa espiritu ng kaamuhan. So, ang pag-ibig ng Diyos ay laging may kasamang pagtatuwid. At ulit ito, mahal ni Pablo mga taga-Korinto, kaya itinutuwid siya. Pagtutuwid ng Diyos yan sa pamamagitan ni Pablo. Kung tayo handang magpakumbaba, mararanasan natin ang kanyang kaamuhan, hindi yung kanyang pamalo. So yan, pag-ibig kasi ng Diyos, may kasamang disiplina yan. Mahal tayo ng Diyos, kaya dinidisiplina niya tayo. So dito nakita natin mga kapatid sa aral nito sa Korinto 4:6 hanggang 21 at sa pagtalakay ni Pablo ng tungkol sa pagkakabahabahagi sa iglesia, ay ayaw niya mangyari ang ganyan. Hanggat maaari, madaan lahat yan sa pag-ibig. Hanggat maaari, madaan lahat yan sa kaamuhan. Masuweto ang mga kapatid doon na may kaamuhan at hindi nang may kabagsikan. Kaya mga kapatid, dito sa ating aralin, malinaw ang mensahe ni Pablo. Yung kayabangan na may litaw rito, sumisira yan sa local church. Nakita nyo no, na may lumilitaw na mayayabang doon sa Korinto. Akala nila mga spiritually stable na sila. Nagmamalaki sila. Yung tunay na paglilingkod sa Diyos, meron sakripisyo yan. Kababang loob at katapatan. Hindi karangyan, hindi ka maglilingkod sa Panginoon dahil gusto mo maging marangya ang buhay mo. Gusto mo maging sikat. Gusto mo mapuri ng mga tao. Yung mga servants sa local church, mga lingkod yan. Lingkod nga, servant ni Kristo. Kung tayo ay tunay na lingkod ni Kristo, handa tayo magpagkalm, magtiis at magpakumbaba sapagkat yun ang daan ng ating Panginoon. Diba? Sabi nga ng Panginoon, kung sino man ang gustong maging una sa inyo, ay magiging lingkod ng lahat. So, yung mga leader ng church, mga kapatid, mga lingkod ng lahat yan. Dapat yan yung pinakamababa eh. Kung ikaw ay pastor ng local church, ikaw talagang pinakakawawa dyan. Physically. O sa lahat ng aspeto. Hindi ka naman kawawang-kawawa na aapihin ka. Pero talagang magsasakripisyo ka. Alang-alang sa mga tupa na iyong nasasakupan. Kung ikaw ay nasa ministry ng music ministry, may paghihirap din dyan para mapaganda ang awitan ng kongregasyon. Naghihirap ang mga music ministry. Hindi lang music ministry, pati mga children's ministry, halimbawa. Mahirap din magturo sa mga bata. Talagang lawit dila yan, mga kapatid. At hindi natin magagawa lahat ng ministry natin kung ang nasa isip natin ay magpasikat lamang. Hindi tayo tatagal yan. Lalo na sa kongregasyon natin na hindi ka naman sinusweldoan. Ala naman sweldo yan. Ano ngayon ang initiative natin? Nagbibigay sa atin ng initiative, na motivation para gawin ang ating mga tungkulin. E di yung paglilingkod natin sa Panginoon. Yung pananampalataya, pag-ibig natin sa Panginoon, ang siyang magtutulak sa atin. Dahil ina-appreciate natin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Yan ang nagtutulak sa atin para kumilos, mga kapatid. So lahat tayo, mga servant, mga katiwala ng Diyos. So, huwag tayo magpalinlang sa kayabangan. Kung nagtatagumpay man tayo sa ministry, baka naman lumaki ang ulo natin, di ba? Maging mayabang tayo. Kaya mga kapatid, bago dumating ang araw ng pagbabalik ni Kristo, o kaya bago dumating ang mga wakas ng ating buhay, ayusin na natin ang ating puso, tanggalin natin ang kayabangan, isang tabi ang pagkakabahabahagi, at magsama-sama tayo bilang iisang katawan ni Kristo na naglilingkod, nagmamahalan at nagbubunga para sa kaluwalhatian ng Diyos. Maging gabay natin ang salita ng Diyos. Ang mga pag-uugali at desisyon natin sa buhay, ibatay natin sa salita ng Diyos. Huwag tayong hihigit sa mga bagay na nasusulat. Hanggang dyan mga kapatid, maraming salamat sa inyo. Pagpalain naman tayo ng Panginoon sa ating ginawang pag-aaral ng kanyang mga salita. Tayo po'y muling manalangin.